Hindi pa rin makapaniwala si Pamela sa kanyang swerte habang pinagkagala ang mga mata sa kabuuan ng bahay ni Brian, her cyber lover. Isang buwan niyang kachat sa internet bago sila nagkita ng personal nung nakaraang linggo lamang. Brian was tall and aristocratic looking dahil may dugong peninsular. He was slim and elegant at 29. Heir to Madrigaga state. Tanga lang ang hindi ma-inlove dito. Sa internet pa lang, nililigawan na siya matapos niyang ilagay sa computer screen ng kanyang kaakit-akit na katawan. Yun ay kuha sa beach kung saan nakatupis bathing suit siya. Katwiran niya, tanga rin lang ang hindi ma-inlove sa alindog niyang taglay. At hindi tanga si Brian na magkita sila ay nagproposto ng kasal. Binigyan pa siya nito na engagement ring na antique. Pamana raw ng mama nito. May malaking batong ruby sa gitna na napapalibutan ng mga brilyante. Tinignan niya ang singsing sa kamay. Lalo pa siyang nailove kay Brian at talagang wala nang pagsidlan ng kaligayahan niya. Tunay na Mr. Right ang nasungkit niya. I'm so happy, sabi niya noon sa kaibigan at office mate niya na mag-propose si Brian. Pero para siyang tulala kaya tinanong ni Jane kung bakit ganun ang itsura niya. Ganong masaya naman siya. I can cope. Anya dahil medyo matagal-tagal na rin siyang nangangarap ng tunay na pag-ibig. Akala niya hindi na darating yon. But Brian came at talagang hindi niya malaman ang gagawin ng una. Parang nahihirapan pa rin siyang paniwalaan ng isang katulad ni Brian, iibig sa isang nobody, na kagaya niya. Samantalang kilala sa Pilipinas ang angka nito. Dating senador ang ama nito, at ang ina naman ay dating artista na ubod ng ganda. At ngayon nga'y pinagmasdan niyang maigi ang bahay na hindi magtatagal ay magiging kanya. Ancestral house yon ng mga Madriaga. Parang haunted house yon dahil si Brian lamang ang nakatira. May mga covers pang puting katsa ang mga muebles. Maalikabok ang mga pasamano at sahig niyon. At ang grandfather clock sa pagitna ng dalawang pinto ng silid ay very imposing. Dasal niya, sira na sana. Siguro nga'y sira dahil mali naman ang oras. Pero anong mali niya kung hindi lamang tinatama ni Brian? And speaking of Mr. Right, nakangiting lumapit sa kanya. So handsome and so debonair. The room's ready, sweetheart. You can take a shower now. Wika nito. Thanks, Aniya. Habang buhay yata siyang magpapasalamat dito. Tinulungan siya ditong ayusin ang mga gamit niya sa master's bedroom. 4-poster ang kama sa gitna niyon. Maluluwang ang bintada ang kapis, antigo ang mga aparador at tokador, pati na ang salaming full length sa may sulok. At dahil lumang bahay, walang banyong karugtong ng silid. Inihanda niya ang mga gagamitin sa paliligo. Bilisan mo na, sweetheart. Bili pa ni Brian bago siya tuloy ang lumabas ng silid. Ngumiti si Pamela at nag-flying kiss dito. Nang yayain siya nito na mag-spend ang weekend sa ancestral house nito, just outside Metro Manila ay pumayag na siya. Kahit alam niyang may mangyayari sa kanila. It didn't matter now. Masyado na matagal na biniro niya ang kanyang virginity at makatarungan lamang na ipagkaloob na niya yun. Dahil ikakasal na sila at ito na talaga ang lalaking hinihintay niya. She was 27 at old maid na ang turing sa kanya ng mga kaibigan at pamilya niya. At totoong natatakot na rin siya na baka nga hindi na siya makapag-asawa. All those fears were behind her now. She was humming a tune nang pumasok sa banyo. Ang bathtub doon ay luma na rin. Yun pang animo claw ng agila ang patungan. Inihanda niya yun. Naglagay ng mga bath oils at nagbabad. Gusto niya mabango-bango siya paglapit kay Brian. At kahit relaxing ang kanyang bath, ninenervyos pa rin siya. What would it be like? Masasaktan ba siya? Pero sabi ni Jane ay sa una lang daw yun. Kinilig pa siya. Nakatitiyak siyang Brian would be a gentle lover dahil napaka-gentle nitong kumilos. Minsan nga napapahiya pa siya sa sarili dahil para siyang haragan kung kumilos.
After 40 minutes ay pumasok siya sa master's bedroom. Madilim na sa labas at marahil ay pasado 7:00 na. But they had an early dinner at kahit magaya pa lang kumain si Brian, hindi siya makakakain dahil sa mga paru-paro sa sikmura niya. Para yung kalamay na hinahalukay. "Wear this, sweetheart?" Wika ni Brian at inaabot sa kanyang isang asul na nightgown. Lace ang dibdib at mahaba ay yun. Spaghetti strap. Nagtataka man ay tinanggap niya. Sa tingin pa lamang niya'y luma na yon at nang mahawakan ay maamoy at nakumpirma niyang luma na nga at amoy taguan. "Who's this?" Tanong niya na pilit itinago ang pagtataka. "My mom's. Gusto kong isuot mo since you're wearing her ring." Anito. Nagkipit balikat si Pamela. Ano ba naman ang katiting na eccentricity kung kapalit naman ay habang buhay na kaligayahan? "Labas ka muna," aniya. Ngumiti si Brian at lumabas nga. Hinubad niya ang robe at isinuot ang nightgown. Sukat na sukat yun sa kanya. Maganda nga sana kaso hindi siya komportableng magsuot ng damit ng namatay na. 5 years ago, namatay ang mama ni Brian. Aksidenteng na kuryente to. Nalagay rin iyon sa mga dyaryo dahil nga dati namang sikat na artista to. Maya-maya ay may kumatok sa pinto. Si Brian. Binuksan niya yon. "Lovely!" Wika nitong almost breathless at sa tingin niya ay naging misty-eyed pa. Romantic at sensitive lang siguro talaga. "I'm glad you loved it," wika niya. At sinimulang i-brush ang itim na itim na buhok na hanggang balikat. "May asikasuhin lang ako sa ibaba ha, just wait here, okay?" Wika nito. Ganun nga ang ginawa niya. Ngunit tumabot na sa kalahating oras ay hindi pa ito pumapanhik. Alumpit na si Pamela. Parang hindi na niya kayang tagalan ng suspense. Naisipan niyang lumabas ang silid. Ngunit pagbukas siya ng pinto ay naroon si Brian. "I told you to wait here, sweetheart." Wika nito. "Nainip kasi ako eh." Anitong bumalik na at naupo sa kama. Pumasok na rin si Brian. Tumungo at ginawa rin siya ng magaan na halik sa mga labi. She parted her mouth because she was expecting more. Ngunit tumuwid na ang lalaki. "Matulog ka muna, babalik ako kagad." Wika nito at muling lumabas ang silid. "Matulog? Di matulog," anya sa sarili at nahiga. Maya-maya nga ay naidlip na siya. Hindi niya alam kung gaano katagal. At naalimpungatan lang siya nang may naramdamang tila nakamasid sa kanya. She gasped when she opened her eyes. Si Brian ay nakamasid sa kanya. His expression was grim and severe. Somewhat lonely yet frightening. "I'm sorry I frightened you." Wika nito at ngumiti. Nawala ang nakakatakot na ekspresyon at bumalik sa pagiging pleasant face. Napabuntong hininga siya. Marahil ay dahil lamang yun sa anino. Sapagkat ang liwanag na nanggagaling sa bilog na buwan lang ang tanging nagbibigay liwanag sa silid. Hindi gumagana ang lampshade sa tabi ng kama. "It's okay," she smiled. "Ituloy mo na ang tulog mo, I'll be back." Hinagkan siya sa noo. Almost with reverence and awe, she was expecting passion. Dismayado man ay bumalik na siya sa pagkakahiga. Lumabas muli si Brian. Siya na may malabo ng makatulog. Parang kinakabahan na siya at ang paru-paro sa kanyang sikmura hindi nadala ng excitement. Dala na yun ng hindi maipaliwanag na takot. Kinikilabutan pa siya. Baka multuhin siya ng mama ni Brian dahil suot niya ang pantulog at singsing nito. Bumangon siya at dumungo sa bintana. Lalo lamang siyang kinilabutan. Isinuot niya ang robe at lumabas. Hahanapin na lang niya si Brian at kung nasan man to'y doon na lang niya gagawin ang kanilang dapat ay kanina pag ginawa. Baka naman virgin pa si Brian. Naisip niya. Kaka-turn off. Sa may kusina ay may napansin siyang medyo maliit na pinto. Nakaawang iyon. Nagpa siya siyang sumilip. May hagdanan at may malamlam na liwanag na nagmumula sa ilalim. Maingat niyang binuksan ng maigi ang pinto at nakapaang bumaba sa hagdan.
Nasa kalagitnaan pa lamang siya ng hagdan. Nagulantang na siya sa nakita. Natutop niya ang bibig upang pigilan ng mapasigaw. Naglalaki ang mga mata niyang pinagmasdan ang nasa basement. Naroon si Brian at nakaupo sa isang stool. May kalong-kalong na kung ano. From the looks of it, tila isang stuffed teddy bear. Sa harap ay isang malaking portrait ng isang babae na napagtanto niyang ang mama nito. The woman was wearing the blue nightgown. Ang maliit na bumbilya ay nakatapat sa portrait at mistula tuloy altar iyon. The whole scene was eerie. At talagang nun lamang siya kinilabutan ng ganun. Dinig pa niyang humihikbi si Brian. He was calling his mother at ang boses ay parang yung 10 taong gulang na bata. At higit sa lahat, ang babae sa portrait ay malaki ang pagkakahawig sa kanya. Lalo pat nakalugay rin ang itim na itim nitong buhok. I love your hair. But I love it more if you'd let it loose. Wika sa kanya noon ni Brian. At yun ay dahil obsessed to sa sariling ina. Hindi siya nito mahal at nababaliw lamang ito. Dahil matapang din naman siya at hindi naman talaga tanga, marahan ulit siyang pumanhik sa hagdan. Pagkatapos ay mabilis niyang tinungo ang silid at binalik sa suitcase sa mga damit. Mabilis din siyang nagbihis. Walang 20 minutos ay nakalabas na siya ng maluwang sa bakuran. 10:00 pa lang naman ng gabi. May masasakit pa marahil siya pabalik ng Manila. Gumuho ng lahat ang pangarap niya. Hindi pala siya liligaya kay Brian. Pero mabuti na lamang at natuklasan niya ang lihim nito habang maaga pa. Habang hindi pa niya naisusuko ang bataan. Bagamat nangihinayang ay nagpasalamat pa rin siya sa Diyos. Isang tricycle ang nakita niyang paparating. Pinara niya yon. Pauwi na sana ang driver ngunit natokso to ng alokin niya ng 100 piso. Patungo sa may paradahan ng mga sasakyan pabalik sa Maynila. May bus pa siguro? Kung wala na maghintay ka na lang hanggang mamayang alauna. Wika ng driver. Dalangin niya ay may abutan pa sana siyang bayahe. Gustong-gusto na niyang makalayo sa lugar na yon. Kamuntik na siyang mapakasal sa lalaking may hangin sa tuktok. Ngunit siya kanyang hindi niya basta-basta malilimutan ang eksenang yon. Kilabot na kilabot pa rin siya ng mga oras na yon. Aba, bakit naririto ka na? Usisa ni Belle kasama niya sa apartment. Nang pagbuksan siya ng pinto 2:00 ng madaling araw. Mamaya ka na ikukwento, Belle. Wika niya. Magpapahinga na muna ako. Ngunit pagkapasok sa apartment ay siniwalat na rin niya rito ang nasaksihan. At hindi rin to makapaniwala. Si Brian? Bulalas ito. Maya may kumunot ang noon nito. Pero sabi ko naman sa iyo he's too good to be true. Kaya naman pala may tililing. Wika pa nito. Anong gagawin mo ngayon? Huy Belle, atin-atin lang to ha. Huwag mo ipagkakalat, mangako ka. Wika niya. Ayaw niya maungkad pa ang pagkataon ni Brian. Dahil siya rin ang may eskandalo. Baka sabihin pang gumagawa lamang siya ng kwento. Siya pa ang tiyak na lalabas na masama. Dahil kilala nga ang angka ni Brian. Respetado ang ama nito. Kahit pagod ay nahihirapan pa rin siyang makatulog. Kinabukasan, tanghali na siya nagising. At ang una niyang ginawa ay magpunta sa katabing parlor. Uy Pamela, kumusta? Nakaupo ka na ba sa pako? Tili ng baklang beautician. Bakla, gupitan mo na ako yung maiksi. Yung kagaya kay Rosana Roses. Tapos kulayin mo ng pula. Wika niya at tumaas naman ang kilay ng bakla. Bakit? Basta. Hindi na niya pinanghinayangan na magandang at straight na buhok. Kahit mahangin sa labas ay hindi nawawala sa patas. Kailangan maputol yun. Dahil kung hindi, lagi niyang maaalala ang babae sa portrait sa tuwing titingin siya sa salamin. 3 hours later ay bagong tao na siya. At katakatakang bumagi sa kanya ang pixie hairstyle. Pumayat ka, girl! Wika ng bakla. Totoong para siya naging slim lalo't lumitaw ang kanyang liig at nakita ang kanyang balikat. And she was pleased. Hindi na siya kamukha ng mama ni Brian. Ang ganda mo lalo nang nagpakamatay sa iyong social mong lover boy. Anang bakla.
Kilala na rin nito si Brian dahil laging nagpupunta to sa apartment para suyuin siya. Utang na galang. Huwag mong mababanggit-banggit ang lalaking yun. Maras niyang sabi. Tumaas lang ang kilay ng bading. Pagbalik niya sa apartment ay nagri-ring ang telepono at wala si Belle, kaya sinagot niya yon. Pamela, tinig ni Brian. Parang nanigas siya at hindi siya makaimik. Sweetheart, bakit bigla kang umalis? Nag-alala ako sa'yo ng husto. Wika dito sa boses at himig ng pananalita hindi mahahalatang may diferensya. He sounded normal. Brian? Wika niya. Naisip ko kasing hindi pa ako handa na mag-asawa. Iniwan ko ang singsing at ayoko maging unfair sa'yo. Aniya. Natahimik muna ang lalaki at may ilang segundo rin bago ito sumagot. But we can still see each other, right? Kung hindi ka pa handa ngayon, then I'm giving you time. Pero wag mo namang ipagkait sa akin na makita ka regularly. I love you so much, Pamela. Wika pa nito. Wala na siyang balak na makipagkita pa dito. Tsak namang alam na nitong alam na niya ang totoo at baka patayin pa siya nito. I'm afraid that's not possible, Brian. Gusto ko makapag-isip at hindi ko magagawain kung patuloy pa tayo magkikita. I need space. Please understand. Biglang nagbago ang tono ng lalaki. You can't get away from me, Pamela. You can't. I'll get you. At binaba na nito ang receiver ng telepono. Tigalgal naman si Pamela. Anong gagawin niya? Hindi naman siya pwedeng umalis sa trabaho dahil maganda ang income niya ron at malaki ang chance na tumaas ang posisyon niya. 5 taon na siya sa kumpanya ng mga Coronado. What shall I do? Naitanong niya sa dingding. Samantala, naalimpungatan si Alejandro nang may maramdamang malambot na bagay na nakanakadagan sa kanyang tiyan. Dahan-dahan niyang idinilat ang mga mata. Holy shit! Bulalas niya. Ano ka? Sino ka? At tuloy na siyang napabalikwas. Ninong! Nong! Wika ng batang babaeng nakasampa sa tiyan nito. Marahil 2 taong gulang. Ninong! Tuliro si Alejandro. Marami talaga siyang inaanak pero hindi ata niya kilala ang bata. Sino ka? At kanino kang anak? Tanong niya. Paano ka nakapunta rito? Nag-iisa lamang siya sa townhouse at nakalaka mga pinto. Tiyanak ba ang bubit na to? Ninong! Wika muli ng bata na yugmog-yug pa sa kanyang tiyan. Pinagbastan niya to. Mataba to at maputi. Bilugan na mukha at singkit ang mga mata. Ang buhok ay itim na itim at hanggang balikat na mayroong heavy bangs na tumatakip sa mga kilay. Mapupula at mapipintog ang mga labi. Nakasuot ito ng denim jumper na walang kamisetang pang ilalim. Sa harap ng jumper ay may bulsa at doon may sobrang nakasoksok. Kinuha niya yun at binasa. Alejandro, sweetheart, I still have my key to the house kaya nakapasok kami ni Carly. She is your goddaughter. Anyway, umalis ang yaya niya. Nasa Tokyo si mama at wala ako mapag-iwanan kay Carly. I am leaving for the US today for my job training. I am counting on your promise that you'd help me in times of need. I need your help now, Alejandro. I've enclosed Carly's health card and the name of her pediatrician. Also her vitamins and other things you need to know about her. She's smart and bright. She wouldn't be a problem. She's also potty trained. I know you'll take care of her. Thanks. Marilyn. Nakuyo mo si Alejandra ang sulat. Mag-aalaga siya ng bata na hindi naman niya alam kung hanggang kailan. Hindi binanggit ni Marilyn kung ilang linggo o ilang buwan tong mawawala. Nagbabakasyon pa naman sa Hawaii ang mama at papa niya at nag-iisa lamang siya sa bahay. Malaking kalokohan ang ginawa ni Marilyn. Saan niya iiwan ang batang inaanak pala niya? Natatandaan niya to. Pero nang huli niya tong makita ay 2 months old pa lamang ito at ngayon ay 2 years old na. Ninong! Wika ulit nito sa bayugyog sa kanyang tiyan. Dinampot niya to at pinabasa sa hig. Diyan ka lang. Anyat kinapa sa ilalim ng una ng cordless phone at tumawag.
Isang ring pa lang ay nag-angat na at parang naghihintay. Kahit paano'y napangiti siya. Hindi siya tatanggihan ni Sophie, his latest fling. Sophie, sweetheart, magili niyang bati dito. Listen, aniya. Could you do me a favor? Sure, anything, ani Sophie. Pinaluwanag ni Alejandro ang tungkol kay Carly. I know you love kids, sweetheart. I do. Wika nito na parang atubilin na. Kaya lang, busy rin ako ngayon at umalis ang maid ko. Si mami naman kagagaling lang sa ospital. Sweetheart, kahit 1 week lang. Wika ni Alejandro. You know my job. Walang regular na oras and I'm sorry. Wika nito. Hindi niya napilit si Sophie. Napabuntong hininga na lamang siya nang ibinaba ang telepono. Damn you, Marilyn. Sabi niya sa isip sabay suntok sa hangin. Si Marilyn ay ex-girlfriend niya at para ikonsola dahil iniwan niya to at pinagpalit sa iba, nangakong tutulungan niya sa mga pangangailangan. Nangako lamang siya para mabawasan ng guilt dahil ayaw rin naman niyang makasakit ang damdamin ng isang babae. Na mag-asawa si Marilyn at magbuntis, sinabihan siya nitong magiging ninong ng bata. 11 months later, inianak nga niya si Carly sa binyag at akala niya sapat na yon. Ngayon pa lamang pala naniningil ng pangako si Marilyn. Hiwalay na to sa asawa at walang ideya kung nasa ng ama ni Carly. Ngunit kung alam din ito, hindi nito iiwan ng anak sa dating boyfriend. Ninong! Tawag ng bata sa kanya. Nagdadabog na siya at napatingin siya at hindi naman malaman kung anong iisipin ng gagawin. Kakaiba ang facial expression ng bata at nanunulis ang nguso habang namimilipit pa ang binti at hita. Ari itong gigil na gigil. Bakit ba? Singal niya sabay kamot sa ulo. Lumabas siya ng silid. Sa labas ng pinto ay naroon ang malaking bag na may prints ng ulo ni Minnie Mouse. Dinala niya yun sa silid at hinalungkat. Mga damit, diapers, feeding bottles, gatas, vitamins, storybooks. At anong mahala niya sa mga yun? Maya-may umatungal na ang bata. Hey! Sigaw niya at lalong lumakas ang iyak ni Carly. Napilitan siyang kargahin ito. What's wrong? Aniya. Feeling odd and he was irritated, but at the same time, fascinated. And there was a tenderness in him he didn't know existed. Aminado rin siyang napaka-cute ng anak ni Marilyn. Ngunit may naamoy siyang hindi maganda. Shit! Bulalasan naman niya at pinatong sa kama ang bata. Tinanggal niyang butones ng jumper at tumambad ang diaper at huhubarin sana niya yon. Ngunit hindi na itinuloy. Nagkalat ang bubuit. Binitbit niya to sa banyo at pinatong sa bathtub. Diyan ka lang. Anya na tuliro. Shit! Usal na naman niya sa sarili. Binuksan niya ang gripo nang makita naman yon ni Carly ay tumigil na sa pag-iyak at lumundag. Swim? Carly, swim? Anitong tila kinikiliti. Gaga, hindi swimming pool yan. Singal niya at hindi malaman kung paano hugasan ng puwit nito. Maingat na maingat niyang hinubad ang diaper habang nilalaro nito ang tubig. Diring-diri na binalot niya yun at sa maraming toilet paper at nilagay sa trash can. Pagkatapos ay kinuha niya ang shower head at tinapat sa puwet ni Carly. Lalong naaliw ang bata at tumili pa. Huwag kang malikot at baka madulas ka dyan. Saway niya. Ngulit patuloy pa rin sa paglalaro ang bata. Maya-maya pa ibasa na rin siya. Gusto niyang maligo pero pwede ba siyang maligo sa harap ni Carly? Pinaliguan niya muna to. Ang problema, ayaw naman ito umalis sa bathtub. Nang buhati niya to ay nagpumiglas at kamuntik ng madula sa tiles. Ibinagsak niya to sa kama. Tinuyo at pinaliguan ng baby powder. Ayan, mabango ka na. Anya at itinanim sa isip na kapag nagdabog at nanulis ang gusto nito'y iisang ibig sabihin. She needed a potty. And he had to buy a potty trainer dahil hindi kasama yun sa dinala ni Marilyn. Sinimulan niyang suotan ng diaper ang bata matapos ang masusing pag-aaral kung alin ang front at alin ang back. Ngunit napapangiti pa rin siya despite himself. Tinapik-tapik niyang hita nito.
Tambok-tambok, mana ka sa nanay mo. Aniya. Maya-maya lang ay namumungay na ang singkit ng mga mata nito. Dede, ungot ng bata. Sandali lang, wika ni Alejandro. Hindi pa niya naididikit ang adhesive ng diaper. Dede, dede! Nagkakawag na si Carly. Sapukin kaya kita? Bulong niya at napipilitang unahin muna ang pagtitimpla ng gatas. Hindi niya mailagay ang diaper dahil malikot na to. Hindi naman siya nahirapan sa pagtitimpla ng gatas dahil may instruction si Marilyn at may tubig na ang feeding bottles. Kinuha rin niya ang bote ng vitamins. Niligyan ang gatas dahil hindi raw iinumin ni Carly ang vitamins kung hindi isasama sa gatas nito. Bless you. Patuyan niyang budong. At kinalog-kalog ang feeding bottle. Akin na, dede. Wika ni Carly na nakataas pang isang kamay at bukas sirang maliit na palad at parang tumatawag ng tuta. Oh, isinuksok na Alejandro ang tsupon sa bibig nito. Isang pulang baby dress ang nahagip niya sa bag at isinuot dito. Lalo pang pumuti ito at hindi niya napigil na pisilin ng braso na itong anime skinless longganisa. Sleep now. Ani ang ulit hindi pa magawang iwan to hanggat hindi niya siguradong tulog na. Nalaglag na sa bibig nito ang tsupon. Maingat na tinabi niya yon at siya naman ang nagtungo sa banyo. Iniwan niyang nakabukas ang pinto upang marinig niya kung umiiyak ito. Hindi pa tapos ang seremonyas niya sa banyo at pumalahaw na to ng iyak. Nakatapos lang ng tuwalya nang lumabas siya. Mommy? Ungot ni Carly. Nababag naman ang loob niya. What's your problem, girl? Wika niya at binuhat ito at pinasabsab ito sa kanyang balikat. Maya-maya naman ay muli na namang naidlip ang bata. Maingat niyang binabatos sa kama. Pagkatapos ay nagbihi siya. Long sleeve shirt na sky blue, maroon tie at black slacks and jacket. Problema pa rin niya si Carly. Hindi naman niya pwedeng iwan at baka mamatay ito sa gutom. Isa pa'y talagang responsibilidad niya to. Siya ang pangalawang ama nito. And being her godfather, wala siyang pagpipilian kung hindi ang isama to kahit tulog. Maingat niya tong binuhat. Again, amused at the sleeping toddler. Kaya amo na mukha nito at bigla na lamang umingiti kahit tulog. Buong ingat din niyang binabato sa backseat ng puting galantang bata. Ilang saglit pa, nasa kalsada na siya at may sinisilip ang bata sa backseat ng kanyang sasakyan.